Iyon ang hindi mapagkakamali ang atonggal ng V-twin. Ang bituing iyon sa tangke na nakaligtas sa mga digmaan, mga krisis sa ekonomiya, at mga pagbabagong kultural sa loob ng mahigit isang siglo. Ang Harley-Davidson ay hindi lamang isang tatak ng motor. Ito ay isang bahagi ng kasaysayan ng Amerika sa ibabaw ng dalawang gulong. Mula sa mga trinsera ng ikalawang digmaang pandigdig hanggang sa pelikula ng Hollywood, dadaan sa mga kalsadang walang katapusan at mga sirkito ng lupa. Ang mga makinang ito ay nagbigay kahulugan sa mga henerasyon. Ngayon ay lalakbayin natin ang 15 pinakaimportante sa lahat ng panahon. Ang nagbubukas sa listahan ay isa ng idolo. Ngunit ang nagsasara ay sadyang walang katumbas. Magsisimula na tayo. Bilang 15. Harley-Davidson Cervicar, 1932 hanggang 1973. Bago pa nagkaroon ng mga modernong motor na may 3 gulong, bago pa nagbenta ang mga kasa ng Can-Am at Harley Trikes na serye, nagkaroon na ng Cervicar. At hindi ito isang luho, ito ay isang pangangailangan. Ginawa sa loob ng 41 taon, mula noong 1932 hanggang 1973, ang Cervicar ang naging kabayo ng trabaho ng Amerika na ika-20 siglo. Hindi ito idinisenyo para sa mga nagmomotor tuwing dulo ng linggo, kundi para sa mga talyer na mekaniko, mga kasa ng kotse, mga kumpanya ng pagpapadala, at, higit sa lahat, para sa pulisya. Ang tungkulin nito ay humila. Oo, tama ang narinig mo. Ang Cervicar ay karaniwang isang kargador sa ibabaw ng 2.5 gulong. May dala itong malaking baul sa likuran at isang kawit na nagpapahintulot na humila ng mga kotseng nasiraan. Isang makinang na solusyon sa panahon, kung saan ang mga demakinang kargador ay madalang at mahal. Ang makina nito ay isang V-twin na 45 pulgada kubiko, ang parehong gamit ng mga Harley ng panahong iyon, mapagkakatiwalaan at simple. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang likurang bahagi nito. Mayroon itong 2 gulong na magkadikit. Oo, ngunit hindi ito isang karaniwang trisiklo. Ang transmisyon ay diferensyal, at ang mga gulong sa likuran ay sobrang magkadikit na halos hindi nag-iiwan ng dubleng bakas. Dahil dito, ito ay matatag, madaling imaneho at, higit sa lahat, praktikal para sa pang-araw-araw na trabaho. Sa loob ng ilang dekada, ang Cervicar ay naging kagamitan sa trabaho ng libu-libong maliliit na negosyo. At nang gamitin ito ng pulisya, naging isa itong idolo ng mga puwersa ng seguridad. Lumalabas sa hindi mabilang na mga pelikula at mga larawan ng panahong iyon. Ang Cervicar ay hindi isang motor para makipagkarera o para magmayabang sa isang bar. Ito ay isang motor para magtrabaho, para magpawis, para kumita ng ikabubuhay. At sa kategoryang iyon, kakaunting makina ang naging kasing importante. Ang produksyon nito ay tumagal ng mahigit 4 na dekada, isang record na kakaunting Harley ang makakapantay. At bagaman na yon ay limot na ng magla, ang pamana nito ay nananatiling buhay sa bawat trike na nakikita mo sa kalsada. Ang Cervicar ang unang nagpatunay na ang Harley ay hindi lamang bumubuo ng mga pangarap, bumubuo rin sila ng mga kagamitan. At dahil doon, karapat-dapat ito sa isang pwesto sa listahang ito. Bilang 14, Harley-Davidson Strip 750. Nang maunawaan ng Harley-Davidson na ang kanilang mga kliyente ay nagsisimula ng magkaroon ng mga puting buhok at ang mga kabataan ay tumitingin sa ibang direksyon, nagpasya silang may kailangang magbago.
Ang sagot ay ang Street 750. Isang motor na idinisenyo partikular na para sakupin ang semento ng lungsod at ang isang henerasyon na lumaki sa mga laro ng bilis at mga motor na Hapones. Ang makina nitong Revolution X na 750 cm3 ay isang V-twin na pinalalamig ng likido. Isang maling pananampalataya para sa mga purista, ngunit isang pangangailangan upang mabuhay sa trapiko ng malalaking lungsod. Ang inyeksyon na elektronika at ang clutch na may malambot na galaw ay nagpadali rito maging para sa mga hindi pa kailanman nakasakay sa isang motor. Ang chassis, mababa at siksik, ay nagpapahintulot na maabot ang lupa ng madali, na nagbibigay ng tiwala sa mga bagong driver. Inakusahan ito ng mga kritiko na hindi isang tunay na Harley, na iba ang tunog, na iba ang ikinikilos. At may katwiran sila, ito ay iba. Ngunit, ang pagkakaibang iyon ang umakit sa libu-libong kabataan na ngayon, makalipas ang mga taon, ay tumaas na ang silindrada sa loob ng tatak. Ang Street 750 ay hindi ang pinakamabenta o ang pinakamalakas. Ngunit, natupad nito ang misyon nito. Buksan ang pintuan ng pagpasok sa mundo ng Harley sa mga hindi pa kailanman nag-isip na pumasok dito. Bilang 13, Harley-Davidson Sportster Iron, 883. Kung ang Street 750 ang pintuan ng pagpasok, ang Iron 883 ang naging pambutas na sumira sa mga maling akala. Dumating ito noong 2000 at siyam bilang bahagi ng pamilyang Dark Custom. At ang pilosopiya nito ay kasing simple ng nakamamatay, kabuuang kadiliman. Walang anumang chrome, walang anumang kintab. Lahat ay itim, mula sa makina hanggang sa manibela. Dadaan sa mga rayos ng mga gulong. Ang Iron 883 ang naging pahayag ng layunin ng isang bagong henerasyon ng mga nagmomotor, na gusto ang isang motor na magmumukhang masama nang hindi kailangang gumastos ng malaking halaga sa mga pagbabaga. Ang makina nitong Evolution na 883 cm3 na may pagpapalamig gamit ang hangin ay ang parehong ginamit sa loob ng ilang dekada na nagpapatunay ng pagiging mapagkakatiwalaan nito. Ngunit ngayon ay nakadamit ng pagluluksa. Ang tangke na may mahabang hugis, ang upuang pang-isahan at ang mababang manibela ay lumika ng isang agresibong postura, isa sa mga nag-aanyaya na maghanap ng mga kurbada sa halip na takasan ang mga ito. Ang Iron 883 ay naging perpektong basehan para sa personalisasyon. Ang mga katalogo ng mga aksesorya ay napuno ng mga piyesa upang gawin itong mas madilim pa, mas mababa pa, mas personal pa. At ginawa nito ito nang hindi kailangang maging pinakamabilis, dahil ang bighani nito ay wala sa mga numero, kundi sa ugali. Bilang 12, Harley-Davidson V-Rod VRSCA 2002. Noong 2002, gumawa ang Harley-Davidson ng isang bagay na walang sinumang umaasa. Nakipagtulungan sila sa Porsche upang magdisenyo ng isang ganap na bagong makina. Ang resulta ay ang V-Rod VRSCA, isang motor na humati sa kasaysayan ng tatak sa dalawa. Ang makina nitong Revolution, isang V-twin na 1,100 at 31 cm3 na pinalalamig ng likido na may dubleng puno ng camshaft at 4 na balbula sa bawat silindro,
ay naglabas ng 115 lakas kabayo. Isang kabangisan para sa isang Harley. Ang mga inhinyero ng Porsche ay gumugol ng mahigit 3,000 oras sa pagperpekto ng sistema ng pagpapalamig ng likido. Tinitiyak na ang makina ay makakatakbo sa mataas na rehimen ng hindi nanghihina. Sa mga pagsubok ng bilis sa Bonneville, ang V-Rod ay umabot sa 228 kilometro bawat oras na serye, na naging malinaw na hindi ito isang karaniwang cruiser. Ang chassis na hidroformado ay 50% na mas matigas kaysa sa mga tradisyonal, na nagpapahintulot ng isang palakasang pagmamaneho na wala pang ibang Harley na nag-alok hanggang noon. Ang baskulante na yari sa pinakintab na aluminyo ay mukhang kinuha mula sa isang motor sa karera. Kinamuhian ito ng mga purista. Sinasabi nilang hindi ito tunog Harley, na hindi ito sapat na nanginginig, na ito ay sobrang bilis. At may katwiran sila. Ang V-Rod ay hindi isang karaniwang Harley. Ito ay isang eksperimento, isang laboratorio sa ibabaw ng mga gulong. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging isa itong kagamitan para sa koleksyon, sa patunay na ang Milwaukee ay kaya, kapag gusto nito, na maglaro sa malalaking liga ng purong lakas. Bilang 11, Harley-Davidson Dyna Lowrider, 1977. Ang mga taon ng 70 ay naging isang magulong panahon para sa Estados Unidos at gayon din para sa Harley-Davidson. Ang kompetisyon ng mga Hapones ay humihigpit at ang tatak ay nangailangan ng isang motor na kokonekta sa isang bagong henerasyon ng mga nagmomotor. Ganito isinilang ang Dyna Lowrider noong 1977. Ito ang unang Harley na pinagsama ang isang mataas na manibela sa isang mababang upuan, na lumilika ng nakaka-relax, ngunit may autoridad na posturang. Iyon na ngayon ay otomatiko nating iniuugnay sa mga custom na Amerikano. Ang makina nitong shovelhead na 1,340 sentimetro kubiko ay hindi ang pinakamalakas. Ngunit mayroon itong katanghitang tibok na nagpaibig sa mga mahilig sa tunay na tunog ng Milwaukee. Ang chassis ng Dyna ay nagpakilala ng isang sistema ng pagkakabit ng makina na may mga silent blocks na nagpabawas sa mga pang-inghinig na naililipat sa driver. Isang mahalagang pag-unlad para sa panahong iyon. Ang mga rim na yari sa fundisyon, isang bagay na hindi karaniwan noon, ay nagbigay dito ng isang anyo na mas moderno at agresibo kaysa sa mga tradisyonal na rayos. Ang lowrider ay mabilis na naging paborito ng mga club at ng mga driver na gusto ang isang motor para sa lahat, na may kakayahang maglakbay at gumalaw ng may laya sa lungsod. Ang impluwensya nito ay naramdaman sa loob ng ilang dekada, at ang espiritu ng unang lowrider na iyon ay nananatiling buhay sa mga kasalukuyang Dyna. Bilang 10, Harley-Davidson Road King, 1974. Minsan, ang pinakamabuti ay kaaway ng mabuti. At kapag ang mabuti ay ang Electra Glide, ang pinakadalisay na bersyon nito ay hindi maaring maging iba kundi ang Road King. Dumating ito noong 1974 at ang panukala nito ay kasing simple ng katalinuhan. Alisin ang lahat ng labis sa isang touring at itirang mahalaga, ngunit nang hindi isinasakripisyo ang kaginhawaan. Ang Road King ay nag-aalok ng chassis at katatagan ng isang malaking turismo, ngunit may mas malinis at mas klasikong estetika. Ang makina nitong Evolution na 1,340 sentimetro kubiko ay naghatid ng tamang lakas na kailangan upang ubusin ang mga kilometro nang hindi nahihirapan. Ang mga shock absorber sa likuran na nakatago sa ilalim ng motor ay napanatili ang anyong hardtail habang nagbibigay ng kainggit-inggit na komportable. Ang karenado sa harap na natatanggal
ay nagpapahintulot na lumipat mula sa ruta ng highway patungo sa pamamasyal tuwing linggo nang hindi nangangailangan ng mga kagamitan. Ang Road King ay naging pinili ng mga nakakaalam kung ano ang gusto nila. Ng mga hindi nangangailangan ng radyong 400 watts o baul sa likuran na kasing laki ng isang aparador. Sila lang, ang kalsada at ang atungal ng V-twin. Ang mga puwersa ng seguridad ng kalahati ng bansa ay pinili ito bilang motor na pampatrol dahil sa perpektong balanse nito sa pagitan ng kakayahang magmaniobra at tibay. At yon ay dahil ang Road King ay hindi kailangang sumigaw upang manaig. Bilang siyam, Harley-Davidson XR7 daan at 50. 19 na daan at 70. Kung merong isang motor na nagdala sa pangalan ng Harley-Davidson sa pinakamataas na bahagi ng mga entablado, yon ay ang XR7 daan at 50. Isinilang ito noong 19 na daan at 70 upang makipagkumpetensya sa kampyonato ng AMA ng dirt track. At ang nakamit nito ay walang katulad. Nang magbago ang mga tuntuni ng kompetisyon upang payagan ang mga makinang 750 cm3, ang mga inhinyero ng Harley ay hindi lamang naglimita sa pagbabago ng isang umiiral na disenyo. Gumawa sila ng isang makina ng karera mula sa wala. Ang makina, isang V-twin na may mga tsulata at silindro na gawa sa aluminyo, ay nagbigay ng revolusyon sa dirt track. Nabawasan ang timbang, nadagdagan ng pagpapalamig, at nagpahintulot na itaas ang rehimen ng pag-ikot hanggang sa 7,700 revolusyon bawat minuto nang hindi sumasabog. Ang geometriya ng chassis na may anggulo ng paglulunsad na 27 grado ay nagbigay ng liksi sa mga kurbada ng lupa na nag-iwan sa kompetisyon sa likuran. Nang kailangan ni Evel Knievel ng motor para sa kanyang mga imposibleng pagtalon, hindi siya nag-alinlangan. Pinili niya ang XR7 at 50. At hindi yon katakataka. Nakayanan nito ang mga paglipad na 45 metro nang hindi nahihirapan. Ang listahan ng mga parangal ng XR7 at 50 ay nakakagulat. 29 na pambansang kampyonato ng AMA. Isang record na hanggang ngayon, makalipas ang mga dekada, ay wala pang nakakapantay. Bilang 8, Harley-Davidson Pan America, 1,250. At pagkatapos ay dumating ang 2021 at ang Harley-Davidson ay muling gumawa ng isang bagay na walang sinumang umaasa. Ipinakilala nito ang Pan America, 1,250. Isang adventure. Oo, isang motor na off-road na may bituin ng Milwaukee sa tangke. Ang mga purista ay muling nagreklamo. Ngunit ang katotohanan ay ang Pan America ay naging, sa isang iglap, isa sa mga pinakamahusay na adventure sa merkado. Ang makina nitong Revolution Max na 1,252 cm3 ay isang gawa ng inhenyeriya. Pagpapalamig na likido, mga tsulata na may 4 na balbula at isang hatid ng lakas na walang dapat ikahiya sa mga taga-Europa. 150 lakas kabayo, isang bilang nakakaunting adventure ang makakapantay. Ngunit ang tunay na makabago ay ang suspensyon sa harap, isang sistema na nagpapahintulot na iakma ang taas ng motor habang tumatakbo. Sa madaling salita, maaari mong ibaba ang Pan America kapag huminto ka, at itaas ito kapag bumalik ka sa kalsada. Lahat sa pamamagitan lamang ng pagpindot sa isang pindutan. Ang mga paraan ng pagmamaneho, ang mga touchscreen at ang pinakabagong teknolohiya ng elektronika ay nagpatunay na ang Harley ay marunong hindi lamang bumuo ng mga klasikong motor, kundi pati na rin ang mga makina ng hinaharap.
Ang Pan America ay hindi isang eksperimento. Ito ay isang pahayag ng layunin. At ang merkado ay tumugon. Naubos ang mga supply. Ang mga kasa ay nagkaroon ng mga listahan ng naghihintay. Napatunayan ng Harley na kaya nitong makipagkumpetensya at manalo sa anumang bahagi. Kung ang 7 makinang ito ay gumuhit ng landas, hintayin mong makilala ang mga nagmarka ng bago at pagkatapos sa kasaysayan ng kumpanya. Pinag-uusapan natin ang mga nagligtas sa tatak, ang mga sumakop sa mundo, at ang naging isang walang kamatayang idolo ng pop. Ito ay nagiging seryoso na. Bilang 7, Harley-Davidson Duo Glide, 1958. Noon ay taong 1958 at ang mundo ay nagbabago sa mabilis na bilis. Ang rock and roll ay tumutugtog sa mga radyo. Ang kabataan ay naghahanap ng mga bagong paraan ng kalayaan. At ang mga kalsadang Amerikano ay napuno ng mga manlalakbay. Kinailangan ng Harley-Davidson na humakbang pasulong at ginawa nito iyon sa pamamagitan ng Duo Glide. Ang pangalan ay nagsasabi ng lahat. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng tatak, ang isang motor ay nagkaroon ng suspensyon sa likuran bilang serye. Ang tila karaniwan sa atin ngayon, noong 1958 ay isang revolusyon. Ang mga inhenyero ay gumugol ng 3 taon sa pagperpekto ng isang sistemang hidrauliko na may mga shock absorber na ganap na nagpabago sa karanasan ng paglalakbay. Bigla, ang mga kalsadang may lubak ay hindi na naging isang paghihirap. Ang makinang panhead, kasama ang mga tsulatan nitong haluang metal, ay nakatanggap ng mga pagpapabuti sa pagpapadaloy ng langis at sa distribusyon na nagkaroon ng higit na pagiging mapagkakatiwalaan at kinis. Ang mga preno sa likuran, na hidrauliko rin, ay nagbigay ng kakayahang huminto na hanggang noon ay hindi sukat akalain. Ang Duo Glide ay hindi lamang mas komportable, ito ay mas ligtas. Pinili ito ng mga manlalakbay na Amerikano bilang ang tiyak na kagamitan para libutin ang bansa. Nagsimulang mag-organisa ng mga ruta ng libu-libong kilometro at napatunayan ng Duo Glide na kaya nito ang lahat. Binago nito ang pananaw sa motor bilang isang sasakyan para sa dulo ng linggo upang gawin itong isang tunay na makina ng paglalakbay. Bilang 6, Harley-Davidson Electra Glide, 1965. Kung ang Duo Glide ang nagdala ng kaginhawaan, ang Electra Glide ang nagdala ng sibilisasyon. Dumating ito noong 1965 at ang malaking ambag nito ay kasing simple na pagiging revolusyonaryo, ang dekuryenteng paandar. Mukhang maliit na bagay ngayon, ngunit sa panahong iyon, ang pagpapaandar ng isang Harley na may malaking silindrada ay isang ehersisyo ng lakas at, sa ilang pagkakataon, ng panganib. Ang pedal ng paandar ay maaring bumalik ng sipa kung hindi ka mag-iingat. Tinapos ng Electra Glide ang problemang iyon sa isang iglap. Pipindutin mo ang isang pindutan at ang makinang V-twin na 1,200 cm3 ay mabubuhay ng walang hirap. Ito ay nagbukas ng mga pintuan ng pagmomotor sa isang bagong henerasyon ng mga driver. Yang mga marahil ay walang lakas o karanasan upang amuhin ang pedal ng paandar. Ang karenado sa harap, ang sikat na ilong ng baboy, ay naging isang idolo ng disenyo. Ang mga matitigas na maleta, ang malalaking upuan, at ang nakaka-relax na postura ay gumawa sa Electra Glide na hindi matatawarang reyna ng mga highway na Amerikano. Sa unang taon nito, mas marami itong nabenta kaysa sa lahat ng mga motor sa kompetisyon na pinagsama-sama. Isinilang ang isang alamat na sa iba't ibang pangalan at anyo ay nananatiling buhay hanggang sa kasalukuyan.
Bilang 5, Harley-Davidson FXST Softail, 1984. Dumating tayo sa 1984 at ang Harley-Davidson ay dehado. Ang kumpanya ay malapit ng mabangkarota. Ang kompetisyon ng mga Hapones ay humihigpit at ang mga kliyente ay nagsisimula ng mag-alinlangan. Sa critical na sandaling iyon, lumitaw ang FXST Softail, isang motor na hindi lamang nagligtas sa tatak, kundi muling lumika sa konsepto ng cruiser. Ang inhenyerong si Bill Davis ay ilang taon nang nahuhumaling sa isang ideya. Makuha ang anyo ng isang matigas na chassis, gaya ng mga dati, ngunit may kaginhawaan ng isang suspensyon sa likuran. Matapos ang maraming trabaho, nahanap niya ang solusyon. Dalawang shock absorber na nakatago sa ilalim ng transmisyon na nakaayos ng pahalang na sumisipsip sa mga lubak ng lupa nang hindi sinisira ang klasikong estetika. Ang makinang Evolution, na bago rin, ay nagmarka ng bago at pagkatapos sa pagiging mapagkakatiwalaan ng tatak. Matapos ang ilang dekada ng mga makinang may tagas ng langis at mga problema sa pagpapalamig, dumating ang Evo upang mag-ayos. Mas mabuting pagpapadaloy ng langis, mas mabuting pagpapalamig, mas maraming lakas at, higit sa lahat, isang tiwala na nawala na sa mga kliyente. Ang mga bangko ng pagsubok ay isinailalim ang Evolution sa mahigit 500 oras sa pinakamataas na rehimen. Hindi ito nabigo. Ang Softail ay naging kabayo ng trabaho ng tatak. Pinatunayan nito na maaring magkaroon ng klasikong estilo at modernong pagkilos. At ang pinakaimportante, ibinalik nito ang pananampalataya sa mga kasa at sa mga kliyente. Bilang 4, Harley-Davidson WLA, ikalawang digmaang pandaigdig. Kung mayroong isang motor na nagpatunay kung saan gawa ang Harley-Davidson, yon ay ang WLA. Ang W para sa wartime, ang L para sa high compression, at ang A para sa bateryang 6 na volts. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, mahigit 70,000 unit ng makinang ito ang nagsilbi sa mga puwersang alyado. At hindi ito basta-bastang motor. Ito ay isang kagamitang panglaban. Ang bawat makina na 700 at 45 sentimetro kubiko ay sinusubok sa loob ng 50 oras sa sagad na gas bago ipadala sa harapan. Kailangan itong gumana sa disyerto ng Afrika, sa putik ng Russia, at sa mga dalampasigan ng Pasipiko. Ang filter ng hangin ay may paliguan na langis na kayang huminto sa pinakapinong buhangin. Ang mga koneksyong de kuryente ay may triple na selyo upang makatawid sa mga ilog na hanggang 40 sentimetro ang lalim. Ang mga fender ay pinatibay upang kayanin ang timbang ng kagamitang militar. At ang mga tsulata ay may mas mababang rasyo ng kompresyon upang gumana gamit ang gasolina na may mababang kalidad na matatagpuan sa mga lugar ng digmaan. Ang WLA ay may mga proteksyon sa mga binti, isang ilaw na may panangga upang hindi makita mula sa impapawid, at isang lalagyan ng rifle sa kanang bahagi. Ito ang motor na nanalo sa digmaan. Oo, ngunit ito rin ang binhi ng kultura ng custom pagkatapos ng digmaan. Libu-libong sundalo ang bumalik sa bahay na umiibig sa mga makinang iyon at ginawa silang mga unang chopper, ang mga unang bobber, ang pinagmulan ng lahat ng dumating pagkatapos. Bilang 3, Harley-Davidson Fatboy, 1970 at 70. At pagkatapos ay dumating ang 1970 at 70 at kasama nito ang motor na magiging idolo ng pop sa kausayan, ang Fatboy.
Idinisenyo ni Willie G. Davidson at Louis Netz. Ang anyo nito ay napaka-impaktante na tila kinuha mula sa isang pelikula ng science fiction. Sa katunayan, ganun nga. Nang si James Cameron ay naghahanap ng motor para sa T-800 ng Terminator 2, naging malinaw ito sa kanya. Ang Fatboy, ang perpektong sasakyan para sa isang cyborg na mula sa hinaharap. Ang mga rim nitong buo na mukhang mga pilak na disk ay hindi lamang nagbigay dito ng kakaibang anyo, kundi nagpabuti sa katatagan sa mataas na bilis sa pamamagitan ng pagbabawas ng turbulence. Ang tangke, malapad at maskulado, ay tila inukit gamit ang kamay. Ang makinang Evolution na 1,340 sentimetro kubiko ay naghatid ng 78 libra talampakan ng torque, ang tamang lakas upang igalaw ang 135 kilong yon ng may awtoridad. Ang pinturang pilak ay hindi basta-bastang kulay. Nangailangan ito ng proseso ng 7 patong upang makuha ang kintab na metaliko na nagpapaalala sa mga bomber na B-29 ng ikalawang digmaang pandigdig. Nilimitahan ng Harley ang produksyon sa 2,800 unit sa unang taon, na lumika ng isang demand na hindi nakita sa loob ng ilang dekada. Nang ipalabas ang pelikula, ang mga benta ay nadoble sa loob ng isang gabi. Ang Fatboy ay hindi lamang isang motor. Ito ay isang bituin sa pelikula. Bilang 2, Harley-Davidson Knucklehead, 1936. Upang maunawaan ang kahalagahan ng knucklehead, kailangang bumalik sa 1936. Hanggang noon, ang mga motor na Harley ay mga simpleng makina na may mga makina ng mga balbulang nasa gilid, mapagkakatiwalaan ngunit limitado. Ang knucklehead na binansagan ng ganoon dahil sa hugis na mga takip na mga balbula na mukhang mga buko ng daliri ay binago ang lahat. Ito ang unang makina ng Harley na may mga balbula sa kulata, isang technological na pag-unlad na nagparami sa lakas at kahusayan. Bigla, ang mga motor na Amerikano ay nakipagsabayan sa mga katangian ng mga taga-Europa. Ang makina na 1,120 sentimetro kubiko kasama ang katangi-tangi nitong tunog at ang hatid nitong lakas ay naging pamantayan ng kung ano ang dapat na isang malaking motor na Amerikano. Ang chassis na bago rin ay nagpabuti sa katatagan at paghawak. Ang knucklehead ay hindi lamang naging matagumpay sa benta, ito ang pinagmulan ng alamat. Kung wala ito, hindi sana nagkaroon ng panhead o shovelhead o evolution. Lahat ng mga modernong Harley ay umiinom mula sa bukal na pinasinayaan ng knucklehead sa mga taon na iyon bago ang digmaan. Ito ang lola ng lahat ng mga ito at ang pwesto nito sa entablado ay higit na nararapat. Bilang 1, Harley-Davidson Evolution Sportster, 1986 hanggang 2021. At dumating na tayo sa bilang 1. Ang motor na hindi lamang nagbigay kahulugan sa isang panahon, kundi nagligtas sa kumpanya at naging puso ng milyon-milyong nagmomotor sa loob ng 35 taon, ang Evolution Sportster. Nang ipakilala ng Harley-Davidson ang makinang Evolution noong 1986, ang kumpanya ay nasa isang critical na sandali. Kailangan nila ng isang makinang mapagkakatiwalaan, moderno, at kayang makipagsabayan sa mekanikang Hapones. At nakuha nila ito. Ang Evolution, kasama ang mga tsulatan nitong haluang metal, ang mas mabuting pagpapadaloy ng langis, at ang muling idinisenyong pagpapalamig gamit ang hangin, ay tumapos sa isang iglap sa reputasyon ng mga makinang tumatagas ang langis at nag-overheat. Bigla, ang isang Harley ay maari nang gamitin araw-araw nang walang takot na mag-iwan ng lawa sa garahe.
Ang Sportster, kasama ang makinang iyon, ay naging pintuan ng pagpasok sa universo ng Harley. Ito ay mas maliit, mas madaling imaneho, mas mura, ngunit napanatili ang lahat ng karakter. Ang atunggal, ang estilo, ang personalidad. Sa loob ng mahigit 3 dekada, ang Sportster Evo ang naging unang Harley ng libu-libong tao. Ang motor ng mga dulo ng linggo, ng mga ruta kasama ang mga kaibigan, ng mga unang personalisasyon. Ginawa ito sa hindi mabilang na mga bersyon, mula sa basic hanggang sa custom, dadaan sa 72 o ang nabanggit ng Iron 883. Ang pamana nito ay hindi matatawaran. Nang noong 2021 ay inanunsyo ng Harley ang pagtatapos ng Sportster na may makinang Evolution, ang mundo ng pagmomotor ay nagpigil ng hininga. Isang kabanata ng 35 taon ng kasaysayan ang nagsara. Ang Sportster Evo ay hindi lamang isang motor. Ito ay ang buhay na patunay na ang Harley-Davidson ay natutong muling likhain ang sarili, mabuhay, at kumonekta sa kaluluwa ng mga nagmomotor. Kaya naman, ito ang bilang isa. 15 na motor na hindi lamang bumuo ng isang tatak, bumuo sila ng isang mito. Mula sa maliit na street 700 at 50 na sumubok na sakupin ang mga urbanong kabataan, hanggang sa hindi napapagod na Sportster Evo na nagpatunay na ang pagiging mapagkakatiwalaan ay maaari ring maging cool. Ang knucklehead ay nagturo sa atin na mangarap. Ang WLA ay nagpaalala sa atin na ang mga motor ay lumalaban din sa mga digmaan, at ang Fatboy ay umupo sa trono ng pelikula. Ngunit ang bilang isa, ang Evolution Sportster, ang nakakuha ng unang pwesto dahil ito ay, sadyang, ang makina na nagligtas sa Harley-Davidson at ang puso ng isang henerasyon. Sabihin mo sa amin sa mga komento, alin ang paborito mong Harley sa kasaysayan? Ang kabangisan ng V-Rod? Ang kagandahan ng Road King? Ang kasaysayan ng WLA? O ang walang hanggang Sportster? At kung ang atungal ng V-Twin ay dumadaloy sa iyong mga ugat, mag-subscribe! Dahil ang kalsada ay hindi kailanman natatapos.